At ito na, nakuha na natin yung ating UEC exemption. Isang maganda at mapagpalang araw sa lahat. Paano ba kumuha ng UEC exemption o Overseas Employment Certificate? Kung ikaw ay isang OFW, ito ay para sa iyo. Pero bagong lahat, ako pala si Ronnie, kasalukuyang OFW dito sa Bansang Kuwait. Pa-support naman ang channel ko. Like, share, and subscribe at pakihit na rin yung notification bell para updated kayo lagi pag meron akong mga bagong videos. Here we go. Umpisahan na natin. So, ang una natin gawin ay dapat pumunta tayo sa website ng Department of Migrant Workers. Okay, so i-type lang natin yung www.onlineservices.dmw.gov.ph. Okay, enter lang natin yan. So, tapos, ang makikita natin sa unahan ay ito, DMW Helpdesk Department of Migrant Workers. Click lang natin to. Tapos, ito na yung makikita natin. Nandito na tayo, Department of Migrant Workers. So, makikita natin dito, registration, let's go lang natin. Okay, pagka let's go natin, i-drag down natin at dito tayo magla-login. Okay, so enter natin yung naka-registered na email address natin sa DMW. Okay, so saglit lang. .com. Okay, so pagkatapos ma-enter ay next nyo lang. Ngayon ay mag-a-ask ng iyong password. So, kailangan i-enter nyo na yung inyong password. Katapos ay login. So, ito na. Nandito na tayo. Nakapasok na tayo sa portal o website ng DMW. So, dito natin makikita pwede mong i-update ang iyong mga information dito sa left side, i-click mo lang to, nandito lahat, i-guide ka naman yan. Pero dahil ang pakay natin ay kumuha ng UEC o Employment Certificate, ay dito tayo sa balik manggagawa. Click lang natin to. Okay, so dito na, DMW Online Services, balik manggagawa, initial assessment. Dito naman ay passport data is available. It's already, kasi in-update ko na yan. Okay, so dito na, huwag kayong mag-alala kung ang Pag-ibig ay is not available. Please secure your made from Pag-ibig. So, hindi naman kailangan to. Okay, so i-next lang natin to. Yan, naglo-loading. Hintayin natin. So, ito na. Your previous contract details. So, input your flight date. So, ito na yung kung kailan yung balik mo. So, pag may time kayo, basahin nyo na lang din to, mga paalala, bago kumuha ng appointment sa pamagitan ng POA, Online Processing System, or balik manggagawa, or POPS BAM account ng DMW. So, kailangan yung ma-enter natin dito, nandito yung mga kailangan meron ka. Okay, so since na tulad na sabi ko, ang flight na enter mo ay yung kung kailan ka babalik. Okay, so month yung nauna, day and year. Okay, so sorry. Next tayo dahil babalik ako ng okay. So, saglit lang. Tingnan ko yung ticket natin kung kailan ako babalik. So, yan. Okay. So, pagkatapos niyan, okay, tama ba? Kailangan kasi tayo magkakamali dito. Okay. So, pagkatapos ma-enter yung flight date nyo, pabalik sa kung saan mang bansa kayo nagtatrabaho, ay i-click nyo lang yung next. Okay, so ito, makikita na natin ito yung mga information natin. So, paki-double check na lang, baka may mali, bago, or nag-update kayo ng iyong passport.
kailangan tali yan. So, pagkatapos niyan, i-drag down nyo lang. Contract 23. Okay, kasi nire-record ko lang to habang kumukuha ako. Kaya, dino-double check ko rin, okay? Kasi pabakasyon din ako. At kumuha lang ako in advance, okay? Saglit lang guys, dino-double check ko tulad ng sabi ko. So, ito na guys, yung sumunod na lumabas at kailangan ito na yung information natin o information nyo. So, kailangan basahin nyo isa-isa kung tama. Baka nag-update kayo ng passport, hindi magkatugma, kailangan i-update nyo muna. Okay, basahin nyo isa-isa. So, scroll down lang natin, pababa. Yan, dapat i-double check natin lahat. Okay, so ito na. Ito na yung mga kumpleto naman. Okay naman yung ano ko, kaya clear. It's okay. So, andito sa baba, OFW clear, principal clear, position clear, and country clear. So, it means naka-green lahat. Meron naman dito sa left side, in case that your principal position and country is what's listed, your BM application will be undergo evaluation. So, since okay naman lahat yung information ko, katulad ng sabi ko, kailangan basahin nyo lahat ng yung information kung tama. Okay? Kasi mahirap magkamali dito kahit ni isang litra. So, dahil okay naman to, are you returning to the employer? So, since na babalik ako, i-click ko na lang yung yes. Okay? Are you returning to same job site? Yes. Click natin yung yes. Same din to. Are you returning to your same position? Click yes again. Yes lang natin ng yes yan. Are you aware that you face administrative sanction for declaring false information? So, wala namang pagbabago nito. So, yes lang natin yan. Okay, so, andito na tayo sa dulo. So, ito na, tapos na. So, after natin mag-next, ay ito na yung lumabas. DMW Online Services, balik manggagawa. May balik manggagawa application, view OEC. So, ito na. Titingnan muna natin dito sa baba. Ito na rin yung ating information. At tama naman lahat. Okay, so, i-view na natin yung ating OEC. Click lang natin to. At ito na, nakuha na natin yung ating OEC exemption. So, ayan na mga kababayan, mga ka-OFW, ganun lang kasimple, andyan na yung OEC natin. Yan, gawin lang natin dito ay i-save na lang natin. Mag-print tayo ng mga 3 or 4 pieces para sa ganon may extra rin kayo. So, ganun lang kadali. Mga kababayan, mga ka-OFW, kumuha ng OEC. So, ginawa ko lang kasi itong video na to, walang cut-cut to. Mayroon lang konti kasi pabakasyon ako, kumuha ko, ganun lang. Tulad ng sabi ko, mga kababayan, ay mag-print na kayo ng 3 or 4 pieces. Para sa ganon, mayroon din kayong extra. Kasi, pagkakalam ko, pag pabalik kayo, kukuha kayo ng terminal fee refund ay kailangan nila ng Xerox. Pagpasok mo pa lang ay kailangan nilang isa. Alam ko Tapos yung isa, pag kumuha ka na ng terminal fee refund, sayang din yon. So mga kababayan, mga ka-OFW, ganun lang kasimple yung pagkuha ng ating OEC o Overseas Employment Contract o OEC exemption. So andyan na mga kababayan at maraming salamat sa inyong pagsama. At madali lang to. At saka ito ay kung kailan mo kinuha pala ay mayroong
60 days of expiration. Makikita mo naman dito sa baba. Blinerd ko na lang kasi ito ay aking personal information. Andito siya, valid for and exceed up to. Dito nakalagay. So, yan na, na-secure na natin yung ating OEC exemption. Maraming salamat sa inyong mga pagsama. Sa mga kababayan ko, mga kapwa-OFW na kailangan nyo ng tulong, pwede nyo akong message at titignan natin kung paano kayo matutulungan. Again, maraming salamat at ako pala ulit si Ronnie, kasalukuyang OFW dito sa bansang Kuwait. Have a nice and great day to all of you, mga kababayan, mga ka-OFW sa panig ng mundo. Ingat kayo lagi. At mga kababayan ko sa Pilipinas, isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Have a nice and great day to all of you. At kita-kits sa mga sunod kong mga videos.